10 taon na ang nakalipas, hindi sinasadyang nasaksihan ko ang piging ng pakikipagkasunduan ng aking kababata na kasintahan sa ibang lalaki. Ang mapapangasawa niya ay may makapangyarihang pamilya, mapanlinlang at mapang-api. Upang mapanatiling ligtas ang aking pamilya, napilitan akong sumuko sa ilalim ng kanyang pananakot. Naglayag ako sa ibang bansa, nagtago sa ilalim ng ibang pangalan. Ngunit mula pa sa simula, ang mapapangasawa ay may masamang balak na lipulin ako at ang aking pamilya. Ang aking pagtakas ay ang huling pagpipilian upang mabuhay ng marawal. Dala ang dugong utang, naunawaan ko na ang aking buhay ay hindi na para sa akin lamang. Dadalhin ko ang bahagi ng aking mga magulang at ng dati kong kaibigan, at ititigil ang dating tinatawag na, kailangan kong mabuhay ng tunay. Nang dahan-dahang lumapag ang charter plane sa International Airport ng Haicheng, naramdaman ko si Zuxu na nakaupo sa tabi ko. Dahil sa kaba, kahit ang paghina ay magulo. Huwag kang kabahan, tayo'y umuwi ng may karangalan, hindi dahil sa wala tayong mapuntahan o takas mula sa gutom. Mahigpit kong hinawakan ang malamig na kamay ni Zuxu. Ginamit ko ang aking hindi masyadong maunlad na sense of humor upang mapakalma siya. Kuya Aning, naintindihan ko. Pero nang makauwi ako, naalala ko ang aking kuya. Tiningnan ko si Zuxu, ang kanyang mga matang may luha, naramdaman ang kanyang katawan na nanginginig dahil sa takot at sakit. Dahan-dahan ko siyang niyakap. At malumanay na kinurot ang kanyang matayog at pinong ilong, binulong ang mga salitang pampalakas loob. Tiyak na ayaw din ni Kuya Yan na makita kang parang takot na kuneho. Sige, kailangan nating maging matatag. Kung hindi, kung gagamit si Kuya Yan ng crying machine mula sa langit, iisipin niya na inaapi ko ang kanyang kapatid na babae, at sa panaginip ko ay dadalhin ako at sasaktan. Nagbibiro ka na naman. Kung makikita talaga ni Kuya Yan na tayo'y umuwi, tiyak na ako muna ang pupuntahan niya dahil 5 taon akong nawala at hindi man lang nakapaglinis ng kanyang libingan. Kung alam niya ito sa ilalim ng lupa, tiyak na sisisihin niya akong kapatid na babae. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako at walang kalaban-laban. Nang makita kong lalong nalulumbay ang aking asawa dahil sa aking pagpapatawa, sumakit ang ulo ko. Ngunit naalala niya ang kanyang namatay na kuya. Ako naman, hindi ba ako nangungulila sa aking dating kaibigan? Sa huli, may utang akong buhay kay Zuyan. Kung hindi niya ako pinrotektahan sa pagkakataong iyon, ang 10 taon na nakaraang ako ay hindi talaga makakapunta sa ibang bansa ng maayos, at higit pa ay walang pagkakataon na bumalik ngayon upang ayusin ang lahat. At si Zuxu, ang tunay na kapatid na babae ni Zuyan. Matapos mamatay ang kanyang kuya, nagtiis siya ng 5 taon na mamuhay bilang panauhin sa bahay ng mga kamag-anak, naging payat at maputla. Nang sa wakas ay tumatag na ako sa ibang bansa, at nakaiwas sa mata ng pamilya Gyu, nagkaroon ako ng pagkakataong kunin siya at dalhin sa ibang bansa. Nang makita ko ang dating masayahin at masiglang maliit na anghel na laging tumatawag sa akin ng Kuya Aning, naging isang mahirap na anyo na natatakot sa lahat ng tao, niyakap ko siya at umiyak ng labis. Ang luha ay hindi lamang para sa maliit na babaeng nagdusa dahil sa kanyang namatay na kuya, kundi para rin sa aking mga magulang na namatay dahil sa sakit sa gitna ng walang awang paghihiganti ng pamilya Gyu. At para sa aking mabuting kaibigan na si Zuyan, na nag-alay ng kanyang buhay para sa akin nang malaman niya ang maling sitwasyon. Nang yakapin ko ang maliit na babae, sumumpa ako sa langit, mula ngayon, si Zuxu na ang tanging pamilya ko sa buhay. Gagamitin ko ang lahat ng mayroon ako upang protektahan siya, bilang kahalili ng kanyang Kuya Zuyan. Kaya ang aking intensyon, sana ay huwag akong kamuhian ni Kuya Zuyan. Pagbaba namin sa ramp, sumalubong sa amin ang opisyal na welcoming party ng Haicheng. Maligayang pagbabalik. Ginoo Ki, gusto niyo bang tawagin kayong Professor Ki? Ki. Haha, ngayon kayo ang bituin na pinagmamasdan ng buong Haicheng. Ang pokus ng politika at negosyo, ang kinatawan na puno ng sigla, ay nakipagkamay sa akin, umingiti ng palakaibigan at mabait, at hindi napapansing binanggit. Ang 2 pinakamalaking tagumpay na aking nakamit sa 10 taon sa ibang bansa, na agad na nag-alis ng aking lungkot. Biglang nawala, masigla ko ring tinugon siya, sa gitna ng mga flashing spotlight. Ang sandali ng pagkikita ng tech giant mula sa ibang bansa, at ng opisyal na kinatawan ng Haicheng sa airport, ay perpektong nakuha. Salamat sa inyo at sa mga leader para sa pagtanggap. Ngayon ay kasama ko ang aking fans. Pangunahing para sa pag-aayos ng ilang proyekto sa negosyo dito, at para kumuha ng marriage certificate, at para ayusin ang ilang personal na bagay. Nag-usap pa kami ng kinatawan at sinundan ako ng grupo. At si Zuxu, na may titulong assistant, diretso sa itinalagang hotel, sumakay sa espesyal na sasakyan. Nang maramdaman kong malamig ang kanyang napakalambot na kamay, muli ko siyang inalo. Si Zuxu na nagsisimula ng mawala ng direksyon. Sige, huwag kang matakot. Sa tanghali, kakain tayo kasama ang mga leader dito. Sa hapon, kukuha tayo ng marriage certificate.
Nagsaliksik na ako, ang pinakamalapit na tanggapan ng sibil sa Maple Leaf District. Ay bukas hanggang alas 5 ng hapon. Kung mabilis tayo, ngayong gabi ay may lisensya na tayo. Sa totoo lang, kumuha na kami ng banyagang marriage certificate ni Zuxui sa ibang bansa. Ngunit si Zuxui ay tradisyonal, at gusto ko rin kapag inaalala namin ang aking mga magulang at si Zuyan, ay hindi namin ipakita sa kanila ang isang hindi maintindihang piraso ng papel na banyaga na magpapaisip na niloloko ko sila. Kaya matagal ko nang napag-usapan sa kanya na pagdating natin, kukuha tayo ng tunay na marriage certificate ng ating bansa. Akala ko ay kinakabahan siya dahil sa pagkuha ng sertipiko ngayong hapon, ngunit umiling si Zuxui. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Kuya Aning, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kakatapos ko lang makita si Lin. Si Lin Qianyu. Nang marinig ko ang pangalang Lin Qianyu, biglang naging malamig ang aking mukha. Parang lumiit din ang temperatura sa loob ng sasakyan. Sa pagbabalik na ito, sadyang pinagmamalaki ko ang aking pagdating. May balak din akong manghamon sa pamilya Lin at pamilya Gyu, ngunit si Lin Qianyu ay may lakas ng loob na dumiretso sa airport. Ito ay hindi ko inaasahan. Ha, totoo ba? Dahan-dahan kong hinahaplos ang kamay ni Zuxui. Tinatamasa ko ang makinis at pinong pakiramdam ng kanyang balat, ngunit ang pagpatay sa aking puso ay parang kumukulong tubig. Tumawa ako ng malamig sa isip. 10 taon na ang nakalipas, dahil mahal kita, natatakot akong kumilos. Puno ng tanikala, 10 taon pagkatapos, ako ay lumingon na. Hindi na kita mahal. Ang galit na ito na naipon sa loob ng 10 taon, paano mo haharapin? Mayroon akong kapatid na babae na kasabay kong lumaki, at mayroon akong matalik na kaibigan na kasama ko sa mga mitin. Sa ganitong pagkatao, sa aking kabataan, hindi ako nagkulang ng init at kasama. Si Lin Qianyu, ang aking kababata, ay ang panganay na anak ng pamilya Lin sa Haicheng. Ang ganitong uri ng pamilya ay dapat wala akong kaugnayan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi siya nag-aral sa pribadong paaralan. Sa halip, kasama ko siya sa pampublikong paaralan, mula elementarya hanggang kolehiyo. 16 na taon ng pagkabata at kabataan. Si Lin Qianyu ay walang anumang masamang ugali na karaniwang iniisip. Sa halip, siya ay laging tila isang masunuring maliit na kapatid na babae ng pamilya Lin. Walang kahit anong kayabangan. Ang aming relasyon ay palaging mabuti, habang tumatagal ang aming pagsasama. Ang damdamin sa isa't isa ay unti-unting lumalalim. Noong high school pa lamang, tahimik kaming nangako na magpapakasal pagkatapos ng kolehiyo. Maging ilang beses ko siyang dinala sa kanilang bahay upang bumisita at nakilala ko ang kanyang mga magulang. At nagustuhan ko ang kanyang maginoo at mabait na ama at ang kanyang magiliw at palakaibigang ina. Sa ganitong biyenan, ang aking hinaharap na pamilya ay tiyak na magiging napakaharmonya at mainit. Ang aking matalik na kaibigan, si Kuya Zuyan, na mas matanda sa akin ng 2 taon, ay ang aking kaibigan. Ang aming pagkakaibigan ay itinatag mula noong kami ay naglalaro ng basketball, naglalaro sa internet cafe, at kalaunan ay nangasar. Sa kanyang nakababatang kapatid na babae na mahilig umiyak, si Zuxui, na 8 taon ang layo. Hindi inaasahan ang mga pagsubok. Noong high school, ang mga magulang ni Zuyan at Zuxui ay namatay sa isang aksidente. Nag-iwan sila ng malaking halaga ng kompensasyon. Ang kanyang mga kamag-anak ay kumilos agad para sa pinakamahusay na resulta para sa magkapatid. At mula noon, kinuha ang pwesto ng kanilang mga magulang, at inalagaan ang magkapatid na Zhu na parang ako. Ngayon, sa pag-iisip, pagkatapos malaman ni Zuyan ang balak ng pamilya Gyu, pinili niyang itago ang katotohanan sa akin. Pinapunta ako sa ibang bansa, at ginamit ang kanyang sariling buhay bilang pain upang bigyan ako ng pagkakataong mabuhay. Sa palagay ko, ito ang kanyang paraan, bilang isang lalaki na mula pa noong bata. May puso ng isang manlalakbay, upang bayaran ang utang na loob sa aking mga magulang. Ngunit hindi niya nakita. Ang walang hanggang kapangyarihan ng pamilya Gu ay napakagahaman at hindi niya inaasahan. Nasa simula pa lang, hindi na nila gustong iwan ang aking mga magulang, ang hangaring lipulin ang lahat. Nakakatakot. Ang nakakatawa ay, bago ang malaking pagbabago, wala akong naramdaman. Araw-araw ay naglalaan ako ng oras upang makasama. Ang aking kasintahan na si Lin Qianyu, walang anumang mali. Ang pamilya Gu at si Gujan ay hindi ko pa narinig. Ang malaking pagbabago sa aking buhay ay nangyari sa loob ng ilang araw. Ang aking binalak na buhay ay biglang nagbago. Naalala ko ang araw na yon. Iyon ay kaarawan ni Lin Qianyu. Nangako kami na magkikita sa gabi upang pumunta sa kanyang paboritong restaurant, ang Puso ng Haicheng, upang magdaos ng maliit na pribadong pagdiriwang ng hapunan. Noong una, plano kong gamitin ang umaga upang ipagpatuloy ang ilang maliliit na proyekto na may pag-asa at nagsisimula ng kumita. Sa hapon, pupunta ako upang bumili ng regalo para sa kanya. Ngunit nakita ko sa grupo ng mga kaklase na may limitadong pagbebenta ng cake sa klasikong panaderya sa sentro ng lungsod.
Bumili ako ng milk-fuel cake. Ang cake na ito ay paborito ni Lin Qianyu. Kaya inayos ko ang oras ng proyekto at dumiretso sa panaderya. Ngunit sa pagdaan sa Haicheng Grand Hotel sa tabi ng panaderya, natigilan ako. Matingkad na pulang arko, puno ng ligaya, ang banner sa ibabaw. Binabati si Eguzian at binibining Lin Qianyu sa kanilang kasunduan. Napakasakit sa mata. Sa mga larawang dekorasyon sa harap ng arko, ang aking kasintahang si Lin Qianyu na kagabi pa ay nag-isip ng buhay may asawa. Nakasuot ng eleganteng gown, nakahawak sa isang matangkad at gwapong estranghero na nakasuit. Nakangiti ng masaya at maliwanag. Ang aking ulo ay umuugong at ang aking puso ay nahulog sa kalaliman. Hindi lumitaw si Lin Qianyu sa harap ng hotel, ngunit ang lalaking nakasuot ng Amerikana sa larawan ay nakatayo sa pintuan upang tanggapin ang mga bisita. Nang makita niya ako, umiti siya at nagpadala sa akin ng isang mapanghamong ngiti. Pagkatapos, mula sa malayo, sinabi niya sa akin sa pamamagitan ng kilos ng labi ang tatlong salita, at ang tatlong salitang iyon ay sumugat sa aking puso. Kaya't hindi ko na matandaan kung paano ako gumapang palabas ng lugar na iyon. Ang tatlong salitang iyon ay talunan. Hindi na muling nakipag-ugnayan sa akin si Lin Qianyu, at nang tawagan ko siya, natuklasan kong na-block na niya ang aking numero. At isang hindi pamilyar na numero ang tumawag sa akin. Ang tawag ay mula sa espesyal na katulong ni Gu Ziyan, ang bunso sa makapangyarihang pamilya Gu sa Haicheng. Si Lumao ay nagbabala sa akin sa isang paraan na hindi nagpapakita ng talas ngunit walang iniiwan na puwang. Si Lin Qianyu ay tiyak na magiging asawa ng pamilya Gu. Ang pamilya Gu ay may kapangyarihan na umaabot sa langit, at ang aking mga magulang ay mga ordinaryong abogado lamang. Mahina ang aming koneksyon, at ako mismo ay isang binata na hindi pa nakakapagtatag ng anumang karera. Hindi ako maaaring maging kalaban ng pamilya Gu kung ayaw kong maapektuhan ang aking mga magulang, dapat kong talikuran ang aking damdamin para kay Lin Qianyu. Mas mabuti pang mawala na lang ako sa kanyang mundo, kahit sa buong bansang Long, kung hindi, ako ang bahala sa mga kahihinatnan. At tinignan ko ang mga balita online, at talagang nakita ko ang balita na ang pamilya ni Lin Jia at ang pamilya Gu ay magkakasal. Ang dalawang nagkasundo ay sina Gu Ziyan at Lin Qianyu, at si Lin Qianyu ay tahimik tungkol dito sa akin. Napagtanto ko ng malalim na mula pa sa simula, talo na ako sa laban na ito. Nang gabing iyon, sa bahay ni Zuyan, nalasing ako ng husto at umiyak ng masakit. At pagkatapos akong aliwin ni Zuyan, pinaalagaan niya ako kay Zuxui sa bahay, habang siya ay lumabas upang makipag-ugnayan. Sa kanyang mga koneksyon, nang bumalik siya, ito na ang susunod na umaga. Binigyan ako ni Zuyan ng isang tiket patungo sa ibang bansa na binili gamit ang aking pasaporte. Pinaalis niya akong dumaan muna gamit ang aking tourist visa na na-apply ko dati, at ang mga susunod na bagay ay pag-uusapan na lang mamaya, at sa wakas sinabi niya sa akin na seryoso ang pamilya Gu sa pagkakataong ito. At marumi ang kanilang laro kung hindi ako agad umalis sa bansang Long ayon sa kanilang babala. Ang aking mga magulang ay maaaring mapahamak, si Zuyan sa oras na yon ay mayroon ng ilang koneksyon sa Haicheng, ang kanyang balita ay laging pinaka-updated kahit na ang aking maliit na proyektong pangnegosyo ay nabubuhay dahil sa kanyang mga ideya at impormasyon. Napilitan akong maniwala pagkatapos magpaalam sa aking mga magulang, sumakay ako ng eroplano ng nakakahiya. At iniwan ang lungsod na puno ng malungkot na alaala, ngunit sa ikalawang araw pagdating ko sa ibang bansa. Nakatanggap ako ng masamang balita, si Zuyan ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan dahil sa atake sa puso. Ang aking mga magulang ay sabay na nagkaroon ng atake sa puso at namatay. Ganito kagaspang ang kanilang paraan, isang karahasan na parang lantarang pagnanakaw. Para bang nagpapakita ito ng paghamon sa akin na nakatakas, sa pagkakataong iyon. Unang beses kong naramdaman ang labis na kawalan ng pag-asa, pagkatapos 10 taon ang mabilis na lumipas, 3 taon pagkatapos umalis, nagpalit ako mula tourist visa tungo sa student visa. Nakuha ko ang legal na paninirahan sa lugar, at nagsikap akong kumita ng pera upang ang aking proyekto ay lumago sa ibang bansa, sa ika-5 taon ng pag-alis. Inutusan ko ang isang tao na dalhin si Zuxui, ang kapatid na babae ni Zuyan na naiwan, sa aking lugar. At inalagaan ko siya ng mabuti, sa ika-10 taon ng pag-alis, ako ay naging matagumpay. Ang aking kumpanya na may kaugnayan sa artificial intelligence ay nakatanggap ng suporta mula sa iba't ibang panig at lumago ng mabilis. Bilang isang unicorn, sa parehong oras, sa pamamagitan ng aking impluwensya sa industriya, nakuha ko ang posisyon ng propesor sa aking unibersidad at higit sa lahat. Natapos ko na ang pagsisiyasat at paghahanda sa katotohanan noong panahong iyon at gumawa ako ng maraming paunang hakbang.
Habang kinukunan ko ng litrato ang mga tagatanggap sa tabi ng kalsada, isang pamilyar at hindi pamilyar na figura ang dumating sa tabi ko. Ini, matagal na tayong hindi nagkita, kamusta ka? Pamilyar na boses. Na may bahid ng takot at pag-asa, ang boses ay nanginginig ng husto, at tumingin ako sa kanyang mukha na hindi ko malilimutan. Nakita ko ang kanyang ekspresyon na may halong saya at kalungkutan. Ngumiti ako ng natural, kumusta, Ginangyu, matagal na tayong hindi nagkita. Ang ganda mo pa rin, ang aking boses ay pantay, walang maririnig. Na kahit anong galit o puot, para bang hindi ko kinakaharap ang isang dating kasintahan na nandaraya. At hindi direktang nagdulot ng pagkawasak ng aking pamilya, si Lin Qianyu, kundi isang taong walang kaugnayan. Sa panlabas ay parang hindi gaanong malalim ang aming pagkakaibigan, ngunit nahuli ko pa rin ang lungkot at pagkabalisa sa kanyang mukha. 10 taon kaming nagkahiwalay, at libu-libong salita ang aking nais sabihin, ngunit isang tabo ng malamig na tubig ang aking ibinuhos. Sa isang iglap, lahat ng iyon ay bumalik sa aking tiyan. Alam ko kung aling mga salita ang tumama sa kanya. Ngunit sinadya ko talagang sabihin iyon at nasisiyahan ako rito. Ginangyu, ikaw ako naisip ko. Na magsasabi tayo ng iba pang mga bagay kapag nagkita tayo. Nagpanggap akong nagulat. Ano, paano mo nalaman na buntis ang aking siksweksu? Pero tama naman. Kung hindi dahil sa pagdadala sa kanya upang makita ang aking mga magulang at si Kuya Zuyan. At ibahagi ang magandang balita na buntis siksweksu, hindi rin naman kami magmamadaling pumunta. Upang ipakita sa kanila ang malaking pulang libro namin ni Xweksu noong pagdalaw sa libingan para masaya rin sila sa langit. Nga pala. Ginangyu, gusto mo ba ng candy? Yung white rabbit. Masarap ito. Habang sinasabi ko iyon, kinuha ko mula sa aking bulsa. Isang candy na nakabalot sa pulang papel ang inilabas ko at iniharap kay Lin Qianyu. Inihilig ko ang aking ulo at mumiti ng napakaamo. Naalala ko noong bata pa si Ginangyu. Paborito niya ang ganitong uri ng candy, hindi ba? Isang candy mula sa alaala, kasabay ng tawag na Ginangyu. Dahil dito, direktang nasira si Lin Qianyu at humagulgol siya ng malakas. Natakot si Zuxuy sa tabi kaya agad siyang sumugod, humarang sa harapan ko na para bang may malaking panganib. Ang mukha ng aking munting asawa, na parang isang mabangis na pusa, ay galit na galit. Ngunit mayroon itong di matatawarang determinasyon. Lin Qianyu, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Upang pumunta dito, huwag mong isipin na natakpan niyo ang lahat ng bakas. Ang utang ng dugo ng aking kuya at ng technical assistant, at ni Changxia ay hindi mabubura. Ikaw na masamang tao na may pusong ahas. Umalis ka na. Lin Qianyu at ako ay magkaibigan mula pa noong bata. At ang magkapatid na Zhu ay pareho ring nagmamalasakit sa akin sa malayong nakaraan. Si Lin Qianyu ay dati ring nagmamahal kay Zuxuy na parang kanyang sariling kapatid na babae. At tuwing makikita siya ni Zuxuy, magalang niya itong tinatawag na Ate Qianyu. Ang tawag na masamang tao na may pusong ahas ay direktang sumira sa kanya. Umiyak siya at tumakas mula roon. Ako naman, kasama ang isa pang anino na nakatago sa ilalim ng puno. Nagkatinginan kami sa malayo. Siya, minsan ko lang nakita noon. Ito na ang pangalawang pagkakataon. Noong una, ininsulto niya ako mula sa malayo gamit ang purong wika. Ngayon, binigyan ko rin siya ng 3 salita. Ngunit kumpara sa ibinigay niya sa akin, bigo, mas masama at mapang-uyam ako. Ang 3 salitang ibinigay ko kay Gu Ziyan ay, patay na bating. Ang pagtatagpo ngayon ay isang aksidente. Ngunit inaasahan ko na rin ito. Ang malaking pagbabago 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos akong insultuhin ni Gu Ziyan, kinabukasan, gamit ang kanyang napakalawak na kapangyarihan. Inihagis niya ang aking pamilya sa impyerno. Ngayon, ibinigay ko rin sa kanya ang aking pagbati. Bukas, ang malaking tabing ng paglilinis ng lahat ay formal ng bubuksan. Kuya Aling, ano ang iyong miningitian? Mukhang napakasama nito. Lumapit si Zuxuy sa akin. Ang kanyang manipis na pantulog ay hindi nakapagtakip sa kanyang magandang katawan kaya hindi ko maiwasan na magambala. Ang batang ito sa pag-aalaga ko ay lalong naging malikot. Alam niyang buntis ako kaya hindi ko siya mahawakan kaya gumagawa siya ng mga paraan upang asarin ako. Ngunit nang makita kong nakalabas na siya sa depresyon mula noong bumalik kami sa Haicheng kahapon, ako ay lubos na nasisiyahan. Bihira itong mangyari. Ang aking espesyal na katulong na interesado sa aking gawain, ayaw ko siyang itago. Paliwanag ko ng pasalita. Ang short video platform ng Iyanyang Group ay ganap ng nakialam sa Stardust 1.0 large model na ibinigay ng aming Xinchen Technology. At kasabay ding inilunsad ang Smart Assistant app batay sa Stardust 1.0. Sa kasalukuyan, napakaganda ng tugon. Nagulat si Zuxuy. Ito ba ay? Hindi ba't napag-usapan na natin ito bago tayo umuwi? Naaalala ko. Hindi ba't napag-usapan na natin bago tayo umuwi? Naalala ko.
Inorganisa mo ang technical team ng Haicheng branch at nakipag-ugnayan sa Yaoyang Group P. Na dati, ito ay hindi naman dapat maging dahilan para masyado kang natuwa, Yining. Kaya't niyakap ko si Zuxui at ipinaliwanag sa'yo. Ang pakikipagtulungan natin sa Yaoyang Group ay bahagi lamang ng magandang balita. Ang kabilang bahagi ay ang self-media platform ng Lins Media na sabay na inilunsad sa Yaoyang. Sila at ang pamilya Gu ay magkasamang bumuo ng Ihuanyu Big Model na sinasabing direktang kakompetensya ng ating Stardust One. Tungkol kay Lin, sa bandang huli ay hindi ko na napigilan ang pagtawa. Dati hindi ko napansin na ang boss ng Lins Group na si Lin Tuyuan, na siya ring ama ni Lin Qianyu, ay napaka-impulsive. Bagamat ang pamilya Lin ay isang tech enterprise na nagsimula sa star industry, na halos masasabing malalim ang ugat sa information industry sa teknikal na aspeto. Talagang kulang sila. 10 taon na ang nakalipas, marami sa aking mga proyekto ay aktual na binalakbatay sa pangangailangan ng Lins. Ang mga proyektong ito ay ngayon ay matured na at naging pangunahing produkto ng aking itinatag na Stardust Technology. Kung hindi dahil sa pagtataksil at pag-iwan ni Lin Qianyu, ang aking produkto kasama ang platform ng Lins ay maaaring lumikha ng isang himala ng panahon. Ngunit ang realidad ay, ang aking kumpanya at ang mortal na kaaway ng Lins, ang Yaoyang Group, ay nakipagkasundo ng komprehensibong strategic partnership na may cross-shareholding. Ito ay nagtulak sa Lins na, upang makasunod sa aking mga bagong produkto, ay sa pilitang kumilos sa larangan kung saan wala silang karanasan. Ngayon, ang panahon ng pag-aani ng kanilang ginawa ay darating na. Ate Ning, sinuri ko na dati para sa'yo. Ang Ihuanyu Big Model ng pamilya Gu ay talagang isang balat lamang ng ating Stardust Beta open source na bersyon. Ngunit ang agwat sa pagganap ay maaaring mapunan sa pamamagitan ng operasyon. Sa tingin ko sa pagkakataong ito, hindi natin lubos na maaalis ang kompetisyon ng pamilya Lin at pamilya Gu sa pamamagitan ng kalidad ng produkto. Yumakap kay Zuxui. Ako ay nahihirapan. Hindi ka nagtitiwala sa aking kakayahan at mas malala pa. Ayaw mo man lang akong tawaging asawa. Natawa si Zuxui. Tumawa siya at nagpumilit na bumangon, pinaliwanagan ako ng mata at mayabang nasabi. Hindi ako tatawag, pangarap mo lang. Ang tawag na Ate Ning ay hindi ba maganda? Hindi kita ikukulong. Sumunod, nag-aalalang tanong niya, Ate Ning, sigurado ka ba sa pagkakataong ito? Iyon ay dalawang malalaking entidad, ang pamilya Lin at pamilya Gu. Sa pagkakataong ito, makikipaglaban ba tayo hanggang kamatayan? Nanatiling mainit ang aking ngiti, ngunit may matinding puot sa aking mga mata. Hindi mo ba nais na ipaghiganti ang iyong kapatid, Zuxui? Nasuri ko na 10 taon na ang nakalipas. Ang biglaang atake sa puso ni Kuya Yan ay aktual na gawa ng pamilya Gu. At ang orihinal na target ay ako. Si Kuya Yan, upang protektahan ako, itinago ang kanyang natuklasan. Hinikayat akong mag-ibang bansa, siya mismo ay nanatili upang makipaglaban sa pamilya Gu. Sa halip, sa di inaasahang pagkakataon, siya ang naging target at pinatay ng mga taong ipinadala ng pamilya Gu. Bukod sa utang ko sa aking mga magulang, may utang pa akong buhay kay Kuya Yan. Nabasag ang mga mata ni Zuxui, hinawakan ang kanyang bahagyang umbok na tiyan, na may malungkot na ekspresyon. Naiintindihan ko ang iyong ibig sabihin, Ate Ning. Ngunit bago siya umalis, sinabi sa akin ni Kuya Yan. Kung may mangyari sa kanya, sana ay maalagaan ko siya kung may pagkakataon. Kung makikita kong lubos kang nilamon ng puot, ako ay magsisisi. At hindi ko alam kung paano haharapin si Kuya Yan bukas. Ako mismo ay isang maliit na kaawa-awang nangangailangan ng alaga. Ngunit iniisip mo pa rin ang pag-aalaga sa akin. Ang kabutihan at pagmamalasakit ni Zuxui ay nagpahanga sa akin at lalo akong napupuot sa pamilya Lin at pamilya Gu na nagdulot ng lahat. Binalik ko si Zuxui sa aking mga bisig, maingat siyang inaliw. Malayo akong tumingin sa direksyon ng pamilya Lin at mumiti ng malamig sa aking puso. Dahil ayaw kong mag-alala si Zuxui, marami sa aking mga kilos ay hindi ko ipinaalam sa kanya. Kaya hindi alam ni Zuxui na ang digmaang ito ay nagsimula 5 taon na ang nakalipas. Upang iligtas ang mga mahal sa buhay. Ngunit binasag nila ang aking pagsisikap at kabutihan. Ngayon, ipinakita ko na sa 2 pamilya ang aking linya ng dugo. Sana sila ay maging kasing swerte ko 10 taon na ang nakalipas. At makataka sa pagkakataong ito, hindi ako nagsisinungaling kay Zuxui. Ang tunay na pangkalahatang opensiba ay nagsimula sa platform ng Lins na sa pilitang inilunsad. Kasabay ng malaking modelo, ito ay batay sa aking binuong open source na proyekto. Itinago ng beta ng Xinjiang ang pangunahing balangkas nito, ngunit hindi na itago ang istruktura. Ang munting sorpresa na inihanda ko para sa mga institusyong nagkomersyal nito nang walang pahintulot ay na-activate sa unang araw.
Sa unang araw ng paglunsad, nagkaroon ng malawakang paglabas ng pribadong impormasyon ng mga gumagamit doon. Kasabay nito, sa nakaraang ilang taon, ang ebidensya ng iba't ibang iligal at labag sa batas na gawain. Ang mga ebidensyang ito ay kumalat na parang virus, hindi mapigilan. Hindi rin mabura, kasama ang 10 taon na ang nakalipas, si Lin Qianyu, na tinalikuran ang kanyang minamahal at yumakap sa kandungan ng munting binata ng pamilya Gu, si Guzian. Dahil sa selos sa dating karibal sa pag-ibig, sadyang pinatay ang mga magulang ng karibal na ito. Pati ang mga inosenteng naapektuhan ay nadamay, kasabay ng pagkalat ng mga iskandalong ito. Sa isang iglap, nagningas ang galit ng madla, yaong may hindi magandang reputasyon sa internet. Si Lin Qian at Guzian, sa isang gabi, ay naging sentro ng batikos ng lahat. Hindi gaanong bumaba ang presyo ng stock. Kuya Ining, hindi mo naman sinasabi na nabaliw ka sa pagbabasa ng mga nobela sa tablet ko, di ba? Akala mo ba talaga na sa pamamagitan ng opinyon ng publiko ay maaari mong ibagsak ang presyo ng stock ng isang kumpanyang nakalistang publiko at mauwi ito sa pagkabangkarot? Tiningnan ako ni Zuxue na may halong awa at galit habang hawak ko ang laptop, sabay ngiti ng walang malay at sinabing ang mga negosyo ng Lin Group ay pangunahing nakatuon sa teknolohiya. Pagkatapos may publiko, nakatapos na ito ng pangangalap ng pondo. Kahit nabigyan mo ito ng risk sa reputasyon at gawing zero ang presyo ng stock nito sa sekundaryang merkado, maaari lang nitong bilhin muli ang mga nagpapalipat-lipat na stock at ipalabas ito sa merkado. Samantala, ang mga negosyo ng Gu ay nakatuon sa tradisyonal na industriya tulad ng pagmamanupaktura. Ang estruktura ng pagmamay-ari ng stock ay matatag din, kaya hindi gaanong sensitibo sa pagbabago ng presyo ng stock sa sekundaryang merkado. Ang mga kwentong, kapag may negatibong opinyon ng publiko, ay biglang bumagsak ang presyo ng stock hanggang sa bumagsak ang kumpanya, ay hindi maaaring mangyari sa totoong buhay. Kuya Ining, nagbibiro ka. Si Zuxue at ako, noong nasa ibang bansa, ay nag-aral ng pananalapi. Ang kanyang kaalaman dito ay mas malalim kaysa sa akin. Kaya naman, tila hindi makapaniwala sa mga walang kwentang ginagawa ko. Natatakot siyang sayangin ko ang aking lakas sa walang kabuluhang bagay. Ngunit hindi ako nag-aalala. Masayang ipinaliwanag ko sa asawa ko ang tunay kong motibo. Hindi ko naman intensyon na gamitin ang pagbabago ng presyo ng stock. Para mabuksan ang daan sa pamilya Lin, sinabi ko na sa iyo kahapon, ito ay simula pa lamang. Zuxue, abangan mo na lang. Sa katunayan, ang mga iskandalong ito ay nagsisilbi lamang na gatilyo para sumabog ang malaking bomba ng Lin. Ang mga pagbabago sa mga sumunod na araw ay ganap na lampas sa inaasahan ni Zuxue. Kaya napatingin siya sa akin, ang kanyang asawa, na may paghanga. Sa kauna-unahang pagkakataon, nahihiya siyang tumawag ng ilang beses ng ki-asawa upang ipakita ang kanyang pagtanggap sa aking gawain. Nang ang atensyon ng publiko ay nakatuon sa bagong proyekto ng Lin Media na sumabog. Ako, sa ngalan ng Xinjiang Technology, ay naghain ng formal na demanda laban sa Lin Media para sa pagnanakaw ng open source project sa ilalim ng Xinjiang Technology. Ginamit nila ito, binago ang shell, at direktang ginamit sa komersyo, na labis na nilabag ang open source agreement. Hinihiling ko na agad nilang ibaba ang lahat ng produkto at bayaran ang aking kumpanya ng kompensasyon. Siyempre alam ko na ang pirated model na pinagsamang binuo ni Guzian at Lin Qian ay nagmula sa akin. Hindi ko agad sila sinampahan ng legal na kaso noon. Dahil lamang sa kumpiyansa kung wala silang kakayahang teknikal na alisin ang watermark ng pagmamay-ari na naka-embed sa pangunahing network ng modelo. Ngayon, ang ebidensya ay bakal na katotohanan. Nang magtanong ng mga tiyak na katanungan sa interface ng matalinong katulong ng Lin Media, ang tapat na sagot ng katulong ng Lin. Ako ay mula sa Xinjiang Technology, ang Xinjiang Beta Open Source Model. Xinjiang Technology. Nakakagulat. Lahat ng karapatan ay nakalaan. Mahigpit na ipinagbabawal ang komersyal na paggamit. Nang isumite ang hindi maitatangging ebidensya, at sa tulong ng umuusbong na iskandalo sa nakaraang 2 araw. Ang risk sa reputasyon ng Lin Group ay direktang ginawa kong legal na risk. At sa proyektong ito, ang koponan ng Lin na naglagay ng matinding pag-asa ay tila naamoy ang mas mapanganib na amoy. Sa legal na risk, bago pa ito kumalat sa risk sa utang at sa risk sa daloy ng pera, iniabot nila sa akin ang sanga ng oliba para sa pagkakasundo. Kuya Ining, inaanyayahan ka ng pinuno ng pamilya Lin sa kanilang bahay ngayong gabi para sa hapunan. Ito ba ay isang piging ng Hongmen o nalaman na niya ang iyong mga susunod na plano? At gusto kang palambutin at makipagkasundo? Tiningnan ni Zuxue ang imbitasyon na ipinadala ng Lin na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Ako naman, direktang inihagis ang imbitasyon sa mesa, at malamig na ngumiti, at mahinang sinabi, sa sandaling ito. Gusto mo bang magpatawad at makipagkasundo sa'yo? Tiningnan ni Zuxue ang imbitasyon na ipinadala ng pamilya Lin na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha.
At ako naman ay direktang inihagis ang imbitasyon sa ibabaw ng mesa, at malamig na tumawa at mahinahong nagsabi sa sandaling ito. Huwag kang magbiro, pero pupunta pa rin ako dahil para sa sandaling ito. Naghanda na ako ng 10 taon. Sino ang makakapigil? Magkita muli ng isang beses. Sabihin ng malinaw ang mga bagay, kailangan ng tukso, tama ba? Zuxuy, pumikit si Zuxuy sa akin ng isang cute na pag-ikot ng mata. Ang itsura mo ngayon, para itong pusa na naglalaro ng daga, mukhang napakasama. Ituturing ko na lang na asawa. Ay pumupuri sa akin. Ipinadala rin ang imbitasyon sa kanya. Kailangan. Ito ay isang handa na kasiyahan. Na, gusto mo bang sumama sa akin ngayong gabi upang ibunyag? Ang pulang-bulak na handaan ngayong gabi, tiyak na puno ng komedya. Ako na lang ay hindi na lang. Ako at si Lin Qianyu. Talagang walang gaanong ugnayan at ayaw ko ring makita ang kanyang mga magulang. Hindi ko alam kung bakit. Noon, mahal na mahal ni Lin Qianyu si Zuxuy, pero si Zuxuy ay tila walang magandang pakiramdam kay Lin Qianyu mula pagkabata. Wala rin akong masamang ugali na pilitin ang aking nagdadalang tao na asawa na gawin ang mga bagay na hindi niya gusto. May mga bagay na mas mabuti kung ako mismo ang humawak. Upang maging mas mahusay, hindi ko na siya pinilit. Nang gabing iyon, 10 taon ang lumipas. Muli akong dumating sa villa ng Pamilya Lin. Ang tanawin sa loob ng bakuran ng Pamilya Lin ay tila walang anumang pagbabago. Pinanatili ang ayos mula noong taon na ako ay nakalabas ng bansa ng kahiyahiya. Ang gusali ng villa ay parang medyo lumana ng ilang bahagdan. Lahat ay tila muling nagpakita tulad ng kahapon. Ngunit sayang, ang mga bagay ay pareho ngunit ang mga tao ay nagbago. Noong pumunta ako rito noon, ako ay bilang isang pamangkin. Kasama ang aking munting nobya na si Lin Qianyu. Kailangan kong isipin kung paano mag-iwan ng magandang impresyon sa mag-asawang Lin. Ngunit ngayon ako ay kanilang kaaway. At isang mortal na kaaway na walang anumang puwang para sa pagbabalik. Tumingin sa lahat ng bagay na tila pamilyar. Sa aking puso ay walang alaala, tanging pagnanais na wasakin ang lahat. Umupo ako sa banquet hall ng Pamilya Lin. Nakatingin sa masaganang pagkain sa mesa, tiningnan ko ang mag-asawang Lin tuyuan na nakaupo. At si Lin Qianyu na may pagod na mukha, wala akong balak kumain, ngunit mumiti ng bahagya at nagtanong. Sa gitna ng iyong abalang oras, Linzong, ipinatawag mo ako, ang iyong asawa, upang makita kong. Sa loob ng 10 taon, kung ako ba ay naging sawi ayon sa iyong nais. O gusto mo bang makita ni Ginanggu na siya ay may matalas na mata noong una, at hindi pumili ng isang lalaking mapaghiganti bilang asawa, isang matalinong desisyon sa buhay, isang malaking tagumpay. Ito ang unang pagkakataon na tinawag ko si Lin tuyuan na Linzong sa halip na Tiolin nakikita ko. Ang ekspresyon ng mukha ng mag-asawang Lin ay naging lubhang hindi komportable, at nang marinig ni Lin Qianyu. Ang salitang Ginanggu na mula ang kanyang mga mata, at hindi mapigilan ang pag-agos ng luha. Ngunit sa palagay ko ay hindi pa sapat, pumalakpak ako at pinapunta ang kasamang bodyguard. Upang dalhin ang isang magandang regalo at mumiti ng mahinahon at nagsabi. Linzong at Ginanggu, malaki ang inyong utang na loob sa akin, at umalis ako ng 10 taon. Kahit isang mensahe ay hindi ko ipinaabot sa aking mga magulang para dalhin sa inyo, talagang walang galang. Tignan ninyo, sa pagbisita kong ito, may inihanda akong regalo para sa inyong pamilya. Sana ay magustuhan nyo. Binuksan ang telang pantakip at lumitaw ang isang set ng magagandang kampanang bronze na nakasabit sa isang kahoy at batong frame. Tingnan ninyo. Ang katawan ng kampana ay gawa sa tanso, ang tunog ay malinaw at makapal, tiyak na hindi yung mga ordinaryong gamit sa palengke. Linzong, maaari ninyong itago o hayaan si Ginanggu. Nadalhin sa inyong asawa, hindi ito makakabawas ng dangal. Nang makita na nagbibigay ako ng kampana. Si Lin tuyuan ay galit na namutla, at si Lin Qianyu ay humahagulgol na halos hindi makahinga. Sa aking panawag na Ginanggu, matapos ang sunod-sunod na atake, tumakas siya mula sa mesa, naiwan kami ng mag-asawang Lin na nagtitinginan. Nang makita ni Lin tuyuan na umalis ang kanyang anak na galit, ang kanyang mukha ay lubhang nagdilim at pinalo niya ang mesa at galit na sinabi. Tungkol sa nangyari noon, alam kong nagkasala kami sa iyo, ngunit hindi ito dahilan para ikaw ngayon. Nalipulin kami. Sana ay huminahon ka at umupo upang pag-usapan natin ng maayos. Walang bagay na hindi kayang ayusin sa negosyating table, maging sa negosyo o sa buhay. Ang pagpatayan at labanan ay pangarap lamang ng mga bata, ang pakikitungo sa kapwa ang laging pangunahing tema. Ang prinsipyong mag-iwan ng isang linya sa lahat ng bagay para sa magandang pagtatagpo sa hinaharap, ay dapat mong maintindihan, di ba? Natawa ako nang marinig iyon at sinabing, sige. Naiintindihan ko ang mga prinsipyo pero ako ay isang nakababata lamang. Maraming bagay na hindi pa itinuro sa akin ng aking mga magulang. Kung hindi, sa ibang araw, maari bang imbitahan nyo ang aking mga magulang dito?
Sama-sama tayong dalawang pamilya na umupo at dahan-dahang mag-usap. Siyempre, hindi maaaring gawin yon ni Lin Tuyuan. Imbitahan ang aking mga yumaong magulang dito. Alam niya rin yon. Sa aking mga salita, iisa lang ang ipinapahiwatig ko, iyon ay hindi matatapos hanggang sa kamatayan. Gaya ng ginagawa ko kay Lin Qianyu. Alam ko na marami siyang gustong sabihin tulad ng pagsisisi, ngunit isang bagay lang ang kailangan ko. Ginanggu upang tuluyan siyang ikulong sa lugar ng kasal niya kay Guzian. Upang hindi niya mailabas ang identidad na iyon hanggang sa kanyang kamatayan at pigilan ang lahat ng walang saysay. Na pagsisisi, ayaw mong magpatawad, ayaw mong makipag-usap. Pumunta ka rito para lang sa libreng hapunan. Tinuya ko si Lin Tuyuan. Namamasyal ka lang para manood ng kasiyahan. Gusto ko ang atmosfera ng paparating na unos sa inyong bahay. Yung orasan na ibinigay ko, sana magustuhan mo. At saka, oras na rin para pag-isipan ang mga bagay pagkatapos ng kamatayan. Pagkasabi nito, tumayo ako at umalis kasama ang aking mga gwardiya, iniwan si ina ni Lin. Natahimik na humihikbi sa hapagkainan, habang si ama ni Lin ay nagdangalit, sumigaw sa aking likuran. Ilan lang ang taon? Huwag mong isipin na ang iyong mga nagawa ay kahanga-hanga. Ang pamilya Gu ay isang makapangyarihang angkan. Hindi mo sila kayang hamunin. Titingnan natin kung ikaw ang magbibigay sa amin ng orasan. O kami ang unang magbabagsak ng iyong maliit na negosyo. Paglabas ko ng gate ng pamilya Lin, nagkibit balikat ako ng walang pakialam habang nakikinig sa mga pananakot ni ama ni Lin na puno ng siklab ng galit. Pakiramdam ko, hindi pa niya alam ang kabigatan ng problema. Ang kanyang ugali ay matigas pa rin. Dapat ko siyang bigyan ng mas matinding leksyon. Sa nakaraang 10 taon, karamihan ng oras, ako ang nasa anino, samantalang ang mga pamilya Lin at Gu ay nasa liwanag. Marami sa kanilang mga aksyon, para sa akin, ay isang panig na transparent. Sa katunayan, marami ang ginawa sa pamamagitan ng aking pagtutulak o paggabay. Tulad ng mga espiya ng negosyo na inilagay ko sa pinagsamang kumpanya ng teknolohiya ng dalawang pamilya na nagbibigay sa akin ng detalyadong ulat. Kung paano nila kinuha ang aking mga schedule at, pagkatapos balutin ang beta open source model, ginawang sariling produkto. Upang manloko ng mas maraming kasosyo na mag-invest, ang buong proseso ay ibinibigay sa akin ng walang kulang. Hindi man lang nila alam na ang ilan sa mga tinatawag na kasosyo ay talagang inayos ko para sa kanila. Ang mga kasunduan sa pagtaya na kanilang pinirmahan ay karamihan ay naghihintay lamang na sumabog ang kanilang mga produkto. Upang maging mas malaking sugat ng pagdurugo para sa dalawang grupo. Kung isa sa publiko pa, ang kasalukuyang kakulangan ng dalawang pamilya sa daloy ng salapi ay higit sa lahat. Ay dahil din sa akin. Ang pamilya Gu, dahil sa pulang karagatan ng kompetisyon sa lokal na industriya, ay matagal nang nagpaplano sa ibang bansa. Ngunit ang ilan sa kanilang mga proyekto sa aking mga taon, nang masigasig na tulong, ay laging lumilihis mula sa tubo patungo sa pagkawala dahil sa iba't ibang panganib. At ang sobrang laking paunang pamumuhunan, kasama ang magandang kinabukasan, ay naging karot na nakabitin sa harap ng matigas na asno, na siyang pamilya Gu na pumipigil sa kanila na putulin ang kanilang pagkatalo. Matapos ang ilang taon ng paghihirap, ang taunang ulat ng pamilya Gu ay lalong umuunlad, ngunit ang mga mapagkukunan na maibibigay sa Lin Group at pamilya Lin ay lalong nababawasan. At sa pagkakataong ito, ang aking demanda na may matatag na ebidensya, ay pinilit ang Lin Media na direktang tanggalin ang produkto na nag-activate sa mga kasunduan sa pagtaya na may mga nakatagong bitag sa kontrata na lalong nagpalala. Sa krisis sa daloy ng salapi ng Lin Group, noong una, upang palalimin ang kooperasyon sa Gu Group, ang Lin Group ay nagpikit mata sa maraming kasunduan sa pamumuhunan at mga bitag sa kasunduan. Sa pagtaya, dahil ang mga problema sa panig ng Gu Group ay dumadami, umabot na sa punto na kailangan ng Gu Group ng tulong pinansyal mula sa Lin Group. Walang ibang pagpipilian ang Lin Group. Ngayon, ang mga nakatagong bitag noon ay nagtutulak sa Lin Group sa gitna ng krisis sa daloy ng salapi. Sa kasalukuyan online, bukod sa mga kumakalat na alingawngaw ng iba't ibang bersyon na ang anak na babae ng pamilya Lin at ang bunso ng pamilya Gu ay umupa ng mga mamamatay tao 10 taon na ang nakaraan, mas marami pa ang tungkol sa pagiging panlabas na malakas ngunit panloob na mahina ng Lin Group na unti-unting nalulugi dahil sa hindi maayos na pamamahala. Ang daloy ng salapi ng Gu Group ay nasa krisis, hindi na kaya nitong mapanatili ang alyansa ng pag-atake at pagtanggol sa Lin Group. Isang bihirang lumabas sa internet, kahit sinong may matalas na pang-amoy. Lahat ay nauunawaan, ang dalawang grupo, isang bago at isang luma, ay tinutuhog na parang patay. At ako, nang may elegante, ay nagpadala sa kanila ng isang kategoryang talaan ng mga dark secret ng dalawang pamilya. Sa bawat kaugnay na larangan,
Ang mga kakumpetensya ay nasiyahan sa kasiyahang, basta't sapat ang iyong ibinibigay na impormasyon. May makakasamang malakas na kaalyado na magdadala sa iyo sa tabumpay. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Lin Qianyu. Ang kanyang dating numero ay nakablock na sa akin, at ang signal ay hindi alam ang pinagmulan. Ngunit ang aking security system ay madaling nakalock sa kanyang account identity. Ining, pwede ba tayong magkita at mag-usap? May mga bagay na kailangan kong sabihin sa iyo ng personal. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon, okay? Ang mensaheng ito ay ipinakita ko kay Zuxuy, at sa kanyang galit na titig, diretsyo ko itong in-forward kay Guzian. At nagdagdag ako ng mensahe, alagaan mo ang iyong asawa, patay na yunuko. Pagkatapos noon, hindi na nagpadala ng mensahe si Lin Qianyu sa akin. Pagkalipas ng isang linggo, ang pamilya Lin, dahil sa patuloy na pag-atake sa network, ay nagpakita ng kawalan ng kakayahang magbigay ng serbisyo, na nagdulot ng mga demanda mula sa mga dating kasosyo dahil sa mga tuntunin ng kontrata. Ang pamilya Gu naman dahil sa dobleng krisis ng pondo at supply chain ay naghihirap. Isang serye ng mga kasong kriminal na nasa panahon pa ng pag-uusig ay hinukay at isinampa sa korte. Sa panahong ito, marami pang mga entidad na hindi dating kaaway ay nakaamoy ng bulok na amoy mula sa dalawang naghihingalong higante, at upang makakuha ng bahagi, ay sumali sa laban ng pagtapak sa kanila. At ako, bilang ang nakatagong kamay na nag-udyok ng lahat, ay nasiyahan sa kasiyahang yapakan at apihin ang dalawang higanteng nagpilit sa akin sa isang patay na dulo noon. Sa araw na ito, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kaibigan. Sinabi niya na may nag-utos sa kanya na sabihin sa akin na si Lin Qianyu ay uminom ng pampatulog, sinubukang magpakamatay ngunit natuklasan agad. Iniligtas sa ospital, gusto akong puntahan para makita siya, ayaw mag-alala kay Zuxuy na sumisilip. Sa akin, direkta kong in-on ang speakerphone at ipinaliwanag ang aking paninindigan. Pakiusat sabihin kay Lin Qianyu, sa susunod dapat kumpletuhin ang pag-arte, itong hindi profesional na pagtatanghal. Mabibigyan ko lang siya ng 2 bituin na masamang marka, kung hindi mo alam kung paano mamatay, ang mabuhay ay isa ring pasanin. Mabuti nang mag-ingat sa sarili, Kuya Yining, nakikita ko. Si Zuxuy na may daladalang sanggol ay naging mas malambot ang puso sa isang banda. Hindi niya kailanman kayang bitawan ang puot sa pamilya Lin at pamilya Gu sa kabilang banda. Medyo naawa naman siya kay Lin Qianyu na ngayon ay naghihirap sa sarili. Kaya, hindi niya talaga alam kung paano ipahayag ang kanyang nararamdaman. At napunta sa pag-aalinlangan. Para hindi siya mabigatan sa isip, iwasan ang prenatal depression. Ako na ang nagdesisyon para sa kanya. Sige, ito ay. Huwag ka nang mag-alala, pupuntahan ko siyang muli, pero tiyak na hindi ngayon. Ngayon ay walang saysay na paghila, hindi man lang nakakatuwang panoorin. Kapag ang malaking bagay sa kanilang pamilya ay naayos na, saka ko siya pupuntahan. Itong binibining puro kasinungalingan ang puso, tao sa sinapupunan ayos na. Ang tingin sa akin ni Zuxuy. Hindi naging payapa, sa halip ay mas marami ang pag-aalala, malinaw na. Nakikita rin niya na ngayon ako ay isang halimaw na nilamon ng puot. Puno ng matatalim na tinik at matatalas na pangil nakatayo. Para lang punitin ang pamilya Lin at pamilya Gu, ngunit hindi ako walang laman. Nasisiyahan ako rito, gumanti ng mabuti sa masama, paano babayaran ang mabuti? Noon, ikaw ang malakas kaya. Ikaw ang nag-aapoy ng digmaan, ngunit ngayon, ang pag-atake at pagdepensa ay lubos na nagbago. Kung kailan mamamatay ang digmaan, kung paano ito mamamatay, ako ang magpapasya. Yakapin si Zuxuy sa aking mga bisig, dahan-dahang hinahaplos ang kanyang likod, pinapakalma ang kanyang pagkabalisa. Tahimik akong nakikinig sa katahimikan ng hangin, ang bahagyang naririnig sa aking tainga. Ay ang libingang kampana na hindi alam kung para kanino ang pagtunog. Nang makita ko muli si Eileen, 1 buwan na ang lumipas. Sa araw na ito, bilang may-ari ng karapatan na nanalo sa subasta ng villa ng pamilya Lin, dinala ko si Zuxuy na kitang-kita ang tiyan, at pumasok sa mansyon na mula ngayon ay pag-aari naming dalawa. Hindi ko alam kung bakit, dati akong may matinding kutob na ang lugar na ito ay dapat ang tirahan ko. Ngayon, ang lahat ay nagbabalik lamang sa tamang landas ng kwento. Hindi inaasahan, si Lin Tuyuan ay nasa sulok pa rin ng bulwagan. Tahimik na nakaupo at naninigarilyo, hindi sumama sa iba. Ito ay labis akong nagalit. Linzong, masyado bang malumanay ang aking paraan kamakailan na nagbigay sa iyo ng ilusyon na ang isang maginoo ay maaaring dayain ng diretsyo, kaya hindi ka lang tumataka sa aking bahay. Gusto mo pa ring saktan ang aking anak sa second-hand smoke. Ang Lin Group ay nalugi na. Si Lin Tuyuan, na hindi na ang Linzong, na may mukhang lugmok, malungkot na nagsabi. Aming, gusto ko sanang marinig kang tawagin akong Tiolin ng 1 beses. Nang marinig ko, natuwa ako, at nagkibit balikat na lang na walang magawa. Wala akong magagawa, hindi ako tinuruan ng aking mga magulang ng prinsipyong gantihan ng kabutihan ang kasamaan.
Kung hindi, ikaw mismo ang pumunta at makipag-usap sa kanila, at pagkatapos ay magparamdam sila sa akin sa panaginip. Kahit anong bagay ay mapag-uusapan natin. Sa loob ng mahigit isang buwan, tila tumanda si Lin tuyuan ng ilang dekada. Ang kanyang matandang mukha ay may luha, aming sa totoo lang. Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin, patuloy mo lang kaming pinupukaw. Para bayaran ang buhay ng iyong mga magulang, hindi ba? Kahit hindi mo sabihin, ganoon din ang balak ko. Ngunit may ilang bagay na gusto kong sabihin sa iyo ng personal, kung hindi. Hindi ako matahimik na alis. Pinauna ko si Zuxuy upang siya satin. Kung may laman pa ba ang mga silid tulugan sa itaas? Ako naman ay mahinahong. Nakikinig sa paliwanag ni Lin tuyuan, tinatamasa ang pakiramdam ng tagumpay sa eksena ng Magpatuloy ka. Si Lin tuyuan ay halos hindi makahinga dahil sa aking pagpipiga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at desperasyon, lalong lumalalim. Aming, ang tungkol sa iyo at kay Qianyu, kasalanan ko ito sa inyo. Sa totoo lang, noong bata pa kayo, naisip ko na kayo ay dapat na perpektong magkapares. Hindi ko rin sinubukang pigilan ang inyong relasyon, iyon ay dapat mong maramdaman. Sa pamilya Gu, ang bunsong si Guzian ay mahal na mahal si Qianyu mula pagkabata. Ngunit si Qianyu ay hindi kailanman nagkaroon ng damdamin para sa kanya at lubos siyang tumututol. Sa pakikipag-ugnayan sa kanya, ang nasa puso niya ay ikaw lamang. Ito ay hindi nagbago hanggang ngayon. Ako, isang ordinaryong lalaki, nang marinig ito, ay makaramdam ng matinding pagkabagabag, may bahagyang damdamin. Ang isang matatag na lalaki, kapag narinig ito, ay lubos na manunuya sa matandang ama. Para sa maputlang dahilan ng paglilinis ng pangalan ng kanyang anak na babae. At ang isang Sigma Mele ay mag-aanyaya sa kanya na magpatuloy upang makita kung gaano kalaki ang kanyang kasinungalingan. Kung sapat ba ang kanyang katha. At ako, ang puot ay matagal nang bumulag. Sa aking kakayahang makiramay. Ako ay isang tunay na Sigma Mele, isang tunay na lalaki. Hindi ko maiwasang pumalakpak, wow, napakatapat ng pag-ibig. Ang galing ng anak mo. Nakita ni Lin tuyuan ang aking pag-ugali na hindi natitinag. Muli siyang natahimik, sa wakas ay malungkot na bumuntong hininga, alam kong kinamumuhian mo ako. Kinamumuhian mo ang pamilya Gu at lalo si Qianyu. Ngunit kung hindi ko sasabihin ang katotohanan. Sa'yo nang malinaw, hindi ako mapapanatag kahit mamatay ako. 10 taon na ang nakalipas. Ang aming kumpanya ay nasa krisis at ang pamilya Gu ay nag-alok ng tulong. Inihagis nila ang sanga ng olibo, ang kondisyon ay ang buong kooperasyon ng dalawang pamilya. Ang kondisyon ay ipakasal si Qianyu sa kanilang bunsong si Guzian. Noon, mas pinili ni Qianyu na mamatay kaysa sumunod. At ako, sa isang sandali ng kahibangan, naisip kong magplano ng hakbang-hakbang, sinabi ko sa kanya. Kung makikipagtulungan siya sa amin sa isang pagpapanggap na kasunduan, makuha ang puhunan mula sa pamilya Gu. Hindi na namin pakikialaman ang kanyang kaligayahan. Pagkatapos ng lahat, ikaw din ay pinalaki namin. Lumaki kang nakikita namin. Kung hindi dahil sa kondisyong inihandog ng pamilya Gu. Nang marinig ko ito, halos maubos na ang pasensya ko at malamig kong pinutol ang kanyang kwento. Ang kwento mo ay walang lohika at puno ng butas sa tingin ko. Kahit na ang isang tanga ay hindi isipin na ang isang bagay tulad ng kasunduan. Lalo na ang kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya na sumikat sa buong Haicheng ay maaaring matapos ng walang saysay. At wala ring tanga na magbibigay sa iyo ng pagkakataong manloko, magpanggap lang. At makuha ang mga benepisyo. Binigyan kita ng pagkakataon, hindi para sabihin mo itong katang-isip na nakakainsulto sa aking katalinuhan. Director Lin, ngayon ito ang aking bahay. Hindi kita tinatanggap, pakiusap umalis ka agad dito, dahan-dahan, huwag na bumalik. Nang makita niyang tinanggal ko na ang aking magalang na pagkukunwari, si Lin tuyuan ay halatang nag-alala. Dali-daling sinabi, Aming, hindi mo naintindihan ang sinasabi ko. Ang lahat noon ay resulta ng pagpilit namin kay Qianyu, hindi niya intensyon. Kahit ang tungkol sa iyong mga magulang at kaibigan, si Guzian, ay gumamit ng kanyang mapagkukunan ng pamilya ng walang pahintulot, kahit ang pamilya Gu ay hindi alam, pabayaan kami. Dati kitang tiningnan bilang manugang, si Qianyu hanggang ngayon. Ay hindi pa nakagagawa ng anumang masama sa iyo, kahit sa gabi ng kasal. Ay sinugatan niya ng gunting ang ari ni Guzian, kaya hindi na siya naging lalaki. Maaari mo kaming kamuhian. Ngunit pakiusap, sa pagkakaibigan naming lumaki ng magkasama, patawarin mo si Qianyu ng isang buhay. Tito, luluhod ako sa iyo. Nang makita ko siyang luluhod na, pinaalis ko siya ng aking mga bodyguard mula sa dating tahanan ng Ling, ngayon ay tahanan ng J. Kinabukasan, iniulat ng balita na si Lin tuyuan, chairman ng Yuanling City Group, ay tumalon mula sa punong tanggapan ng grupo, napakalagim ng eksena. At ang negatibong balitang ito ay nagdagdag ng apoy sa sunod-sunod na iskandalo ng pamilya Ling at Guna kumakalat, pinabilis ang proseso ng paglilinis ng mga ahensya sa mga iligal na gawain ng grupo sa mga nakaraang taon.
Nang ang grupo ay pumasok sa proseso ng bangkarota, ang pamilya Gu ay nagkahiwa-hiwalay, bahay at pamilya nasira. Nang ang mga miyembro na may record ay dinala, si Zuxuy ay galit na galit na. Hinila ang laylayan ng aking damit, bumulong, si Guzian na may utang na dugo sa aming mga magulang at kapatid. Ay tila nalaman ng maaga ang balita, tumakas papuntang Amerika. Sa huli, si Zuxuy ay nagreklamo ng may galit, ang Amerika na ito ay talagang walang pinipili, kahit sinong tao. Na mabaliw ay tumatakbo doon, hindi ba natatakot na lahat ay masama, na gawin ang kanyang sariling bahay na magulo? Hindi ko sinagot ang asaran ng asawa ko, hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay, pinakalma si Zuxuy. Sweksu, okay lang, huwag matakot, hindi siya makakatakas. Dahil lumiti ako ng may katiyakan. Dahil ang tumulong sa kanyang tumakas ay ang aking espesyal na itinalaga, nasa akin na siya ngayon, maayos na. Inaalagaan. Sa Amerika. Malaya, maraming bagay na hindi natin magawa dito, doon. Bigyan siya ng espesyal na kasiyahan. Narinig ito ni Zuxuy, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Kahit ang pinakamabait na babae, hindi mapapatawad ang direktang pumatay sa kanyang dugo. Lumuhod ako, marahang hinagod ang kanyang tiyan na may umbok ng buhay. Sinisikap na pakinggan ang masiglang tibok sa loob at nag-isip din. Oras na para ihatid ang huling taong may malalim na sama ng loob sa akin. Sa Haichin Mental Hospital, nang makita ko ulit si Lin Qianyu, siya ay lubos na nabaliw. Napakapayat na hindi ko siya nakilala. Aming, binisita mo ba ako? Sa nakikita ang ngiti ng baliw na babae. Na napakapangit, ang aking puso ay tahimik. Bagamat nagtaka ako. Kung paano ako nakilala ng babaeng ito na lubusang nawalan ng kakayahang makilala ang iba. Wala pa rin akong awa sa kanya, hindi ko alam kung ito ay isang uri ng sakit ng pangunahing tauhang babae. Bilang isang lalaki, gusto ko ring sabihin ang lahat sa kanya sa harapan sa oras ng paghihiwalay. Para magwakas na. Lin Qianyu, sa totoo lang, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin sa akin. Alam ko na. Gusto mong sabihin na hindi mo kailanman nais na ipagkanulo ako. At hindi ka pa nakipag-ugnayan kay Guzian, ang lalaking ginawa mong patay na eunuch sa gabi ng kasal. Ano ang nangyari? Gusto mong sabihin na noong una ay nasa pamilya ka lang. At sa pag-ibig, nag-alinlangan saglit, gusto mong maglakad ng isang hakbang at tingnan kung ano ang susunod. Itago mo muna sa akin, nasiyahan ang pagtitiwala ng pamilya, gusto mong sabihin. Ang trahedya ng aking pamilya, hindi mo alam at mahal mo ako lagi, hindi nagbago, tama ba ang sinasabi ko? Ang nakakatawa, kahit na sa nagliliyab na mga mata ni Lin Qianyu ay nakakita ako ng isang kislap ng pagkaunawa at hinanakit, ngunit agad kong sinira ang kanyang ilusyong ito. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ang lahat ng ito ay mga dahilan lamang. Puro kalokohan, puro sophism, kung noon ay may litrato ka at si Guzian, na may kaunting pilit, tumawa ng hindi gaanong maningning, ay tatanggapin ko. Ang pahayag na napilitan ka ay natatakot noong ikaw ay nasiyahan din sa walang kabuluhan na may isang lalaki na nagbibigay sa iyo ng dobleng pag-ibig, di ba? At saka, dahil sa sobrang pagmamahal ng iyong pamilya sa iyo, kung talagang nagbanta ka ng kamatayan, maaari bang pilitin ng iyong ama ng punyal na ikasal ka kay Guzian? Ngunit, ang bigat ko sa iyong puso ay hindi sapat upang pilitin kang magsumikap para sa akin. Tungkol kay Guzian, gamit ang pinakamalupit na paraan, gusto niya akong patayin. Sa huli ay naapektuhan ang aking pamilya at mga kaibigan, ito ay hindi mo alam, haha. Tumawa ako ng malakas, sa tingin mo ba mahalaga pa kung alam mo o hindi? Nakarating na tayo sa puntong ito, hindi na tayo magkasundo, at ano pa ang ginagawa mo? Ang panaginip ng pagpapatawad, sobra ka bang naging mabuti? Gusto mong patawarin kita? Napakadali, sa susunod mong buhay mag-ingat ka, huwag nang magkamali, di ba? Pagkasabi nito, umalis ako ng silid ospital nang hindi lumilingon. Ang mga sigaw ng pag-iyak na nanggaling sa likod ko, itinuring ko lang. Na dahil sa sobrang stress ko, nakarinig ako ng guni-guni. Kinabukasan, nag-abiso ang ospital na si Lin Qianyu habang hindi pinapansin ng mga kawani. Ay tumakbo palabas ng silid at nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon. At ito, ay wala nang kinalaman sa akin. Busy ako sa paggamit ng aking mga social resources. Ang mga miyembro ng pamilya Lin at Gu na may kinalaman sa pag-abandona at trahedya. At pinag-ugnay ang pamamahagi ng mga benepisyo sa mga kaalyado na nagbigay ng tao at pagsisikap para sa akin sa pangyayaring ito. Napakahirap. Tungkol naman sa kawalan ng laman pagkatapos ng paghihiganti, biro lang. Natapos ang paghihiganti, sobrang sarap, hindi ba? Ang aking isip ay malinaw. Masigla ang diwa, pati ang aking asawang si Zuxuy ay pinupuri ako sa mga nakaraang araw. Mukhang bumabata ako. Si Guzian sa ibang bansa ay ginagamot ng napakabilis. Tinulungan ang ilang pamilya na nangangailangan ng kaligtasan, na iwasan ang trahedya ng pagkawala ng mahal sa buhay. At ang iba pang bahagi niya ay ipinadala sa Xianlu, kung saan gumastos ako ng malaking halaga.
upang anyayahan ang isang mataas na monghe na magdasal at pigilan siya, tiyaking malilinis siya. Masasabi ko lang, noong ako ay nasa pagpapatapon sa ibang bansa, talagang nakatagpo ako ng mga bagay na ito. At nakilala ang maraming kaibigan sa larangang ito. Ang mga mungkahi sa pagpigil at paglilinis ay ibinigay din nila sa akin. Pinatunayan ng katotohanan na napakabisa ng epekto. At ang alalay na responsable sa pag-aayos ng mga bagay para kay Guzyan ay nagdala ng kanyang huling habilin. Na magulo at putol-putol, ngunit nagbuo ng isang katotohanan na mas kakaiba kaysa sa pagkakaroon ng kaluluwa. Isang mas kakaibang katotohanan, siya pala ay nagmula sa isang nag-iisang espiritu mula sa labas ng mundo na sumakop sa batang Ginoo ng pamilya Gu na namatay agad pagkapanganak. Ang higit na hindi kapanipaniwala ay ang mundong ito, ayon sa kanyang paglalarawan, ay isang maliit na sweet story event ako at si Lin Qianyu ay dapat sana ay isang mag-asawa. Na kinaiinggitan ng iba, ang bida at pangunahing tauhan ng mundong ito. Ako sa orihinal na landas ay isang taong may tagumpay sa larangan ng teknolohiya, tumutulong sa pamilya ng asawa. Na sumunggab sa oportunidad ng panahon, isang asawang mapagmahal na umangat. At ang orihinal na Guzyan ay dapat sana ay katulad ni Zuxue, isang taong nabigo sa pag-ibig at nag-aksaya ng buhay. Ito ang paglalakbay ni Guzyan sa oras at ang kanyang pagkahumaling kay Lin Qianyu, ang pangunahing babae ng mundo, bago siya maglakbay. Hinayaan niyang sumugal sa pamamagitan ng pressure ng pamilya, nakuha ang suporta ni Lin Fu. At nakuha ang pagkakataong makipagtipan kay Lin Qianyu bago ako nakatuklas. Dahil sa takot na ang pagiging madilim ko ay makagulo sa kwento, nagpa siyang gawin ang lahat. Nagplano ng pagpatay sa aking pamilya, ngunit nasira ito ni Zuyan. Nakaligtas ako ng sapalaran, aning kuya, ano ang tinitingnan mo? Labis na nakatutok, si Zuxu na may malaking tiyan ay nanghihina. Lalapit sa harapan ko, nagtataka sa mga sinulat na paalam ni Guzyan na hawak ko. Nagtago ako ng misteryo, itinaas ang papel sa aking kamay. May ngiting masama, kwentong multo ay kalokohan ng kapitbahay, labis na hindi ka panipaniwala. Pero nakakatakot na kwentong multo, gusto mo bang basahin ko sa'yo? Nakakainis. Alam mo namang duwag ako, pinakakinasusuklaman ang kwentong multo, lagi mo akong inaapi mula bata. Malapit na kitang manganak, ganito ka pa rin kasama ang lasa, hindi ka ba natatakot na takutin ang ating anak? Masamang asawa, nakuha ko ang huling tawag ni Zuxue. Ngumiti ng labis, isinama ang mga patotoo sa paper shredder. Inalalayan ko ang aking mahal na asawa, dinala siya sa bakuran para magpalipas, ang mansyon ni Gu ay tulad ng dati. Ang hangin ng gabi ay hindi maingay, ngunit ang aking puso ay dinalaw ng matagal ng kapayapaan at katahimikan, lahat ay natapos. Sa wakas ay kayakap ko na ang bagong araw.